May malaking pagbabago na paparating para sa Philippine Air Force, at hindi lang ito simpleng dagdag na fighter jets. Ang bagong FA-50PH Block 20 ay may mga kakayahang dati ay makikita lang sa mas mamahaling 4th generation fighters. Mula sa mas advanced na radar, mas malalakas na missiles, hanggang sa kakayahang mag-refuel habang nasa ere, malaking hakbang ito para sa air defense ng Pilipinas. Pero gaano nga ba ka-advance ang bagong bersyon ng FA-50? At bakit sinasabi ng maraming defense analysts na ito ang magiging pinaka-capable light fighter na gagamitin ng Philippine Air Force? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Noong inilabas ng Korea Aerospace Industries o KAI ang promotional presentation ng kanilang FA-50 Block 70 configuration, mas naging malinaw kung ano ang magiging direksyon ng susunod na henerasyon ng FA-50. Bagamat maraming Pilipino ang tumatawag dito bilang FA-50PH Block 20, ang configuration nito ay nakabatay sa pinakabagong Block 70 standard na iniaalok ng South Korea sa international market. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na pareho lang ito ng kasalukuyang FA-50 na ginagamit ng Philippine Air Force. Pero sa totoo lang, napakalaki ng magiging kaibahan. Isa sa pinakamahalagang upgrade ay ang paglalagay ng Active Electronically Scanned Array o AESA radar. Ito ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng modernong fighter aircraft. Kung ikukumpara sa mechanical radar ng mas lumang configuration, ang AESA radar ay mas mabilis mag-detect ng target, mas malayo ang detection range, at kaya nitong sabay na mag-track ng maraming aircraft. Bukod doon, mas mahirap din itong ma-detect ng kalaban dahil gumagamit ito ng mas advanced na electronic beam steering. Sa madaling salita, mas mauunang makita ng piloto ang kalaban bago pa siya makita nito. At sa modernong air combat, malaking advantage ang unang makakita at unang makapagpaputok. Hindi lang radar ang in-upgrade. Kasama rin sa bagong package ang helmet-mounted display. Ito ang sistemang nagpapakita ng flight information direkta sa visor ng helmet ng piloto. Hindi na kailangang tumingin pa sa cockpit instruments para makita ang targeting data. Kapag lumingon ang piloto sa direksyon ng target, maaaring automatikong sundan ng sensors at ng missile ang kanyang tinitingnan. Malaking tulong ito lalo na sa dogfight kung saan bawat segundo ay napakahalaga. Kasama rin sa bagong configuration ang Advanced Targeting Pod. Ito ang nagbibigay ng high-resolution imaging para sa surveillance, reconnaissance, at precision strike missions. Mas malinaw nitong natutukoy ang target kahit malayo pa. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang simpleng pagbomba lamang. Mas mahalaga ang precision strike upang maiwasan ang collateral damage habang sinisiguro ang matagumpay na mission. Isa pa sa pinaka-inaabangang capability ay ang Aerial Refueling Probe. Ito ang nagbibigay kakayahan sa FA-50 Block 20 na mag-refuel habang nasa himpapawid. Sa kasalukuyan, limitado ang combat radius ng mga fighter aircraft dahil sa dami ng kanilang fuel. Pero kapag may aerial refueling capability na, pwede silang manatili ng mas matagal sa mission area. Mas malayo rin ang maaabot nilang operasyon nang hindi agad bumabalik sa airbase. Napakahalaga nito lalo na para sa isang bansang may napakalawak na maritime territory tulad ng Pilipinas. Mas matagal na air patrol ang ibig sabihin ay mas mahusay na pagbabantay sa ating airspace at maritime domain. Isa pang malaking pagbabago ay ang kakayahan nitong gumamit ng Beyond Visual Range o BVR missiles. Ito marahil ang pinaka-importanteng upgrade sa buong package. Sa kasalukuyang air combat, hindi na kailangan pang makita ng piloto ang kalaban gamit ang kanyang mata bago magpaputok. Sa pamamagitan ng BVR missiles at AESA radar, maaaring makapag-engage ang fighter aircraft mula sa napakalayong distansya. Ito ang klase ng capability na matagal nang hinihintay ng Philippine Air Force. Kapag pinagsama ang advanced radar at long-range missiles, mas tumataas ang tsansa ng aircraft na makalaban ng hindi agad nalalagay sa panganib. Bukod sa air-to-air capability, magiging compatible rin ang bagong configuration sa KALCM o Korean Air-Launched Cruise Missile. Isa itong long-range precision strike weapon na idinisenyo upang tamaan ang strategic targets mula sa ligtas na distansya.
Bagamat wala pang opisyal na pahayag kung isasama ito sa magiging armament ng Philippine Air Force, ipinapakita ng compatibility na handa ang aircraft sa mas advanced na mission profiles kung sakaling piliin ito sa hinaharap. Isa rin sa ipinakita ng KAI ay ang single-seat configuration ng FA-50. Habang ang kasalukuyang FA-50 ay 2 upuan para sa pilot at instructor, ang single-seat variant ay nagbibigay ng dagdag na espasyo para sa fuel o mission equipment. Mas bagay ito para sa operational missions kaysa training. Ipinakita rin sa promotional video ang integrated sensor systems ng aircraft. Pinagsasama nito ang radar, targeting pod, electronic warfare systems, at data links upang magkaroon ng mas malinaw na situational awareness ang piloto. Sa modernong digmaan, hindi sapat ang mabilis na aircraft. Mas mahalaga ang kakayahang makakuha, makapagproseso, at makapagbahagi ng impormasyon sa pinakamabilis na paraan. Habang lumalawak ang network-centric warfare, mas nagiging mahalaga ang ganitong integrated systems. Inaasahang magsisimula ang delivery ng mga bagong aircraft sa taong 2028. Hindi lamang aircraft ang binibili sa ganitong programa. Kasama rito ang spare parts, simulators, technical support, pilot conversion training, maintenance equipment, at iba pang kinakailangang infrastructure. Ipinakita rin ng KAI ang kanilang training ecosystem kung saan maaaring gamitin ang FA-50 bilang lead-in fighter trainer bago lumipat ang mga piloto sa mas advanced na aircraft gaya ng KF-21 Boramae. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang interes ng iba't ibang bansa sa FA-50 platform. Hindi lang ito combat aircraft. Isa rin itong napakahusay na training platform na naghahanda sa mga piloto para sa susunod na antas ng fighter operations. Kasabay nito, isinama rin ng KAI sa kanilang presentation ang pagdiriwang ng 75th anniversary ng Philippine Air Force. Isang simbolo ito ng patuloy na lumalalim na defense partnership ng Pilipinas at South Korea. Sa nakalipas na mga taon, naging isa ang South Korea sa pinakamahalagang defense partners ng Pilipinas sa larangan ng military modernization. Mula sa mga frigates ng Philippine Navy hanggang sa FA-50 fighters ng Philippine Air Force, patuloy na lumalawak ang defense cooperation ng dalawang bansa. Kung maisa sa katuparan ng lahat ng planong upgrades, malaking pagbabago ang mararamdaman sa kakayahan ng Philippine Air Force. Mas malayo ang maaabot. Mas maaga ang target detection. Mas malakas ang air-to-air capability. Mas advanced ang precision strike. At mas handa ang Pilipinas sa pagprotekta sa sariling airspace. Hindi man ito ang pinakamalaking fighter aircraft sa mundo, malinaw na ang FA-50 Block 20 ay isa sa pinakamoderno at pinaka-capable na light combat aircraft na maaaring magsilbi sa Philippine Air Force sa mga darating na dekada. Sa bawat bagong modernization project, unti-unting nabubuo ang layunin ng Pilipinas na magkaroon ng isang mas moderno, mas mabilis, at mas epektibong hukbong panghimpapawid na kayang tumugon sa anumang hamon sa rehiyon. Ano ang masasabi ninyo sa bagong FA-50 Block 20? Sapat na ba ang mga upgrades nito, o mas gusto ninyong makita ang Pilipinas na bumili rin ng mas maraming multi-role fighter sa hinaharap? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang balita tungkol sa Philippine Defense Modernization. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.